kung naiwasan na natin yung mga kasamahan nating nagdadala sa atin sa pagdayo sa Panginoon, mas higit nating bantayan yung ating sarili kasi may prone tayo na magkasala sa ating sarili sa Panginoon. Kasi hindi pa rin tayo prone na hindi tayo magkakamali sa Panginoon. So, ang kaaway kasi laging nandiyan para tayo ay abangan na magkamali at magkasala. So, nag-aabang lang ang ating kaaway para tayo ay masila. So, sa lahat ng ito, so silang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng muog. So, sa kabila ng mga atake, nagpatuloy sila sa paggawa ng muog. Lahat sila ay bumalik sa kanilang ginagawa after nun. So, nagbalik sila sa kanilang trabaho. Ang ibig ko lang ano yun dito, alam niyo po, yung totoo kasing katagumpayan, hindi yung, kumbaga ba, nadepensa, diba, may gawain pinapagawa sa iyong Panginoon. Andyan yung mga hadlang na ginagawa ng kaaway para ikaw ay pigilan. Andyan yung mga kaaway mo para ikaw ay hadlangan. Ang ibig ko lang sabihin doon, hindi masama na naidepensahan mo yun. Hindi masama na ipagtanggol mo yun mula sa atake ng kaaway. Ang mahalaga, na ito ay nadepensahan mo, pero nagpatuloy ka pa rin sa iyong ginagawa at nagpatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi sapat na naprotektahan nila ni Nehemiah yung wall. Okay, maganda na protektahan nila. Pero kung sila ay tumigil na lamang magprotekta at hindi sila nagpatuloy sa paggawa, doon magkakaroon ng kaibahan. Kasi sabi ko nga rito, hindi pa rin may tuturing na katagumpayan yung madepensa nila yun. Ang tunay na katagumpayan, sabi ko nga rito, yung madepensa nila ang Wall of Jerusalem at pagpatuloy nilang mapatapos yun. Alam niyo po, gaya sa ating spiritual na buhay, laging andyan ang kaaway para tayo ay guluhin at tituhin. Madaling isipin na yung natitiis natin yung mga problema sa buhay, yung tayo ay nagbabata, nag-i-endure tayo hanggang wakas. Kasi yun naman talaga ang requirement sa ating bilang mga mananampalataya ng Panginoon na na-endure natin yung mga circumstances na dumarating sa ating buhay. Pero, bukod doon, nagiging matatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil nag-i-endure nga tayo. Pero, yung pag-atake kasi ng kaaway sa ating buhay, sabi ko nga rito, dumarating para tayo ay pigilan, para tayo ay ilayo sa Panginoon, para tayo ay hindi umunlad, para tayo ay hindi tumulong sa pag-progress natin sa ating pananampalataya, para wag tayong magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, victory is enduring the attack and continuing the process and work for the Lord. Hindi sapat na na-endure natin yung atake ng kaaway. Ang mahalaga, nagpa-progress tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ito yung gusto kong i-drive. Kasi sila ni Nehemiah, na-endure nila yung pag-atake ng kaaway. At the same time, nagpo-progreso yung kanilang ginagawang trabaho sa Panginoon. So, hindi sapat na nagtitiis tayo, nagtsatsaga tayo sa ating kaaway, ginagawa ng kaaway sa atin, na hindi naman masama na napipigilan natin ito. Bagkus, ang mas maganda, sa kabila nito, pinapaunlad natin, pinapalago natin, at pinupus natin yung ating pagpapatuloy sa Panginoon. Yun yung maganda kasi ang nakakalungkot, marami, kapag dumanas ng mga trials, dumanas ng mga challenges sa buhay, napuputol doon, humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung nagiging dahilan para sila ay wag nang gumawa ng gawain ng Panginoon. Ang maganda, sa kabila nito, ng atake ng kaaway, nagpapatuloy tayo, hindi tayo nag-give up. Ako, parang ito na rin yung naging ano ko sa buhay. Kasi from time to time, nagkakamali tayo at nagkakasala. At kapag tayo ay nagpa-apekto doon, ano nangyayari? Di ba? Tumitigil na tayo sa pagsisimba, tumitigil na tayo sa pananalangin, tumitigil na tayo sa pagdating sa mga gawain. Which is, yun ang gusto ng kaaway. Kaya nga, tinitempt ka niya na magkasala, like kanya sinusubok para ikaw ay mag-give up. Ang kahalagaan lang dito kada Nehemiah, ginamit nila yung mga pagkakataong yun para mas dumago pa yung ugnayan nila sa Panginoon at magpatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, kung meron tayong matututunan dito, siguro iyon yung isang gusto kong i-share sa inyo. Lahat tayo nagkakamali one way or another, pero huwag kang tumigil na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? So, patuloy lang tayo sa biyaya ng ating Panginoon. So, huwag tayong magpa-apekto to the point na hihinto tayo at titigil na tayong magpatuloy sa gawain ng Panginoon. So, ang magiging hashtag mo, kung kayo ay mga mahilig sa hashtag, mapapagod pero hindi susuko.
#magpapatuloy. Saka mo narinig yun. Totoo kasi yun naman talaga ang ano ng buhay pananampalataya natin. Yung tayo ay nagpapatuloy sa kabila ng mga kabiguan nating pinagdadaanan. Kasi kung nagpa-apekto ka dyan ng labis, talagang hihinto ka sa buhay paglilingkod sa Panginoon. So, sa verse 16 at 18, mamadali lang natin to. So, sabi dito sa verse 18, 16 to 18, papaano tinuloy ng mga Israelita ang pagtatayo ng pader sa harap ng patuloy na pananakop na salakayin sila? Kasi hindi madaling mahirap magtrabaho. Yung wala kang humahadlang sa'yo, mahirap na eh. Eh how much more, double yung kinakarap nila. Mahirap na yung gawain, meron pa nagpapatigil sa kanila na sila ay magpatuloy. Kaya nga sabi ng verse 16, kung babasahin natin, yan yung babasahin ko. Sabi ng verse 16, medyo, simula noon, kalahati ng aking mga tauhan ay gumagawa ng muog at ang kalahati ay nagbabantay. Ang mga bantay ay nasasandatahan ng sibat, baluti at mga palaso. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng puspusang tulong sa gumagawa ng muog. So, sabi ng verse 16, simula noon, ibig sabihin, na naranasan na kasi nila yung pag-atake ni Sanballat. Di ba? Inatake na sila eh. Pero nagkataon lang na nadepensahan nila yung unang atake sa kanila. Kasi nung una, kung napag-aralan natin, parang bali-balita lang na, uy, aatakihin namin kayo. Pag hindi kayo tumigil sa ginagawa nyo, susugurin namin kayo. Yun yung unang mga verse sa chapter 3. Dito sa chapter 4, sinalakay na sila. Talagang pinuntahan na sila doon sa lugar para sila ay digmain. Pero nagkataon lang na sila ay nakadepensa kasi tinulungan sila ng Panginoon, tutulong ng Panginoon at saka sa pagkakaisa nilang lahat. So sabi dito sa verse 16, simula noon, nung hindi nanalo yung strategy nila Sanballat, sabi ko nga rito, mismong mga taon pa mismo ni Sanballat kasi yung nag-leak ng mga impormasyon na nakatulong kila Nehemiah para sila ay manalo. So dahil doon, hindi nagpakampante. Ayun. Sila Nehemiah, kasi minsan kasi, tayo ang problema sa atin, kapag minsan okay na ang sitwasyon, parang magpapakampante ka na. Ibig sabihin, magluluwag ka na sa guard mo. Ay, okay na yun, baka hindi na sasadakay kasi parang bigo naman na sila doon sa unang attempt nila. Pero itong sila Nehemiah, simula nung nangyaring atakihin sila nila Sanballat, nag-ingat na sila. Ingat na. So, kalahati ng mga tauhan ni Nehemiah, sabi niya rito, kalahati ng tauhan niya ay gumagawa at ang kalahati naman ay nagbabantay at nasasandatahan. So, naging listo sila. So, naka-alerto sila sa paggawa. Maaring, nakita ko rito kay Nehemiah, nag-scheduling sa rito kasi yung kalahati sa inyo, sige, kayo muna ang gumawa at yung kalahati, kayo muna ang magbantay. Kasi hindi po pwedeng walang magbabantay kasi hindi mo masabi kung kailan na-atake sina Sanballat. So, pansinin din natin, so habang yung nakatokang magbabantay, ay talagang naka-full battle gear. Alam niyo yung naka-full battle gear kapag ikaw ay nasa gera? Ibig sabihin, talagang handang-handa sila, kumpleto yung sandatang kinakailangan nila para sila ay maprotektahan. Sibat, palaso at the same time, may mga baluting suot para sa kanilang proteksyon. Ibig sabihin talagang hindi lang binigyan nila ng halaga yung kanilang kalagayan na hindi biro yung ating kakaharaping kalaban kasi pwede nila ito ikapahamak kung hindi sila mag-iingat. So, samantalang yung mga pinuno, kasi lahat sila rito, may mga parteng ginawa. Yung mga pinuno naman, at saka yung mga mamamayan, sabi nga rito, pangunahing mamamayan naman ay nagbigay ng kanilang puspusang tulong sa mga gumagawa ng muog. So lahat ay full support. So lahat sila ay nagkakaisa. Walang isa man sa kanila ang hindi nagtulong-tulong at saka nagkaisa. So lahat sila ay mayroong partisipasyon. So, alam nyo po, ganun din sa ating buhay spiritual, napakalaga yung tayo ay listo. Ibig ko lang sabihin, hindi sila nagpakakampante, lagi silang handa. Bakit? Kasi, dahil lang kaaway natin ay parang liyong umatong wala, anytime handa tayong silain kung hindi tayo magiging
mapagbantay. Kaya nga sabi rito, napakalaga gaya ng mga taong nagbabantay ni Nehemiah, sila ay nasasandatahan at kumpleto sa baluti na kanilang kinakailangan. So para silang laging handa, at the same time, sila ay maproteksyonan. So ganun din sa ating buhay spiritual dahil alam naman natin na ganun din yung ating kalagayan bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Bakit mahalaga na ito nga sinasabi ng malas lagi na pinag-aaralan natin sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. So babasahin ko na lamang ko para babasahin na lang natin, hindi natin na-explain kasi napakaraming beses nang in-explain ng ating pastor ito. So Efeso chapter 6, 10 to 18. Sabi rito, may Ephesians chapter 6, 10 to 18. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban ninyo ay hindi mga tao kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual sa himpapawid, kaya't isuotin niyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sa verse 14, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigis ang katotohanan, itakip niyo sa dibdib ang balutin ng pagkamatuwid, at isuot niyo ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng buting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Tagdayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggal at pamatay sa lahat ng giliyab na palaso ng masama. Isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatiwid ay salta ng Diyos. Ang lahat ng ito gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu Santo, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, ibig ko lang sabihin dito, napakaraming pangyayari kasi sa ating buhay na sinasagot ng Panginoon ng ating mga panalangin sa panahon na tayo ay nasa kahirapan. Na pinapangunahan tayo ng Panginoon at patuloy na pinagtatanggol niya. Ibig ko lang sabihin, kung tayo ay nananalig sa at ginagamit natin itong mga kalasag na ito, para tayong yung mga tauhan ni Nehemiah na lagi ganda na nakasuot sa kanila yung baluti at yung mga panglaban doon sa kaaway. So, nasusundan. So kung ikaw ay siguro yung ibang gumagawa ron, natasang, kasi hindi lahat sila natasang gumawa eh. Yung iba nagbabantay. Siguro sa sabi ng iba, buti pa yung mga nagbabantay. Magang yung trabaho kasi, di ba? Kasi bisa ganun tayo eh. Tinitingnan natin yung gawain ng ating kapatid. Naku, buti pa ito si kapatid. Siya yung bantay ngayon, hanggang ng trabaho, nakatayo lang. Na-imagine nyo ba? Kasi minsan tayo ganun eh. Tinitingnan natin yung ministry o gawain ng ating kapatid. Buti pa yung si, hanggang ng trabaho. Tatayo-tayo lang doon sa sa balay ko. Siguro, binubot lang, malalaking bato. Na-imagine nyo siguro, kasi iba, nagsiselos pa. Buti naman kung buti sa'yo nakatalagang bantay ngayon. Walang ginagawa maghapon, nakatayo lang doon sa ibabaw ng, siguro, kung may poste doon, nakatayo lang doon. Hayahay lang. Di ba? Na-imagine niyo po ba? Kasi, di mo lang alam kasi yung responsibilidad ng pagiging isang banda. Ito, alam ko, tinalakan na ni Kenjel yung Ezekiel chapter 33 at kaya niyo pong basahin kong muli. Para ma-realize nyo lang na hindi madaling maging bantay. Okay, basahin natin sa Ezekiel chapter 33. Kasi sabi ng iba, buti pa itong kapatid ko, bantay siya ngayon. Pero hindi mo alam, magiging bantay ka rin bukas. Okay? So, Ezekiel chapter 33. Actually, hanggang kung meron kayong time, magandang basahin nyo hanggang mahaba lang kasi baka matapos yung oras natin, which is, yun yung gusto kong mangyari. Pero huwag natin gawin. Pero, kasi binasa ko to hanggang verse, hanggang verse 20. Kasi, yun yung counterpart na bilang mamana ng palataya, tayo rin ay ginoong bantay ng Panginoon. Pero ang babasahin na lang muna natin yung tungkulin ng bantay. Pero kung may time kayo, basahin nyo hanggang 20 kasi mas marirealize nyo na lahat pala tayo bantay ng Panginoon sa ating kapwa. So sabi ng Ezekiel chapter 33 verse 1 to
Sinabi sa akin ni Yahweh, tao ito ang sasabihin mo sa iyong mga kababayan kapag ipinasalakay ko ang isang bayan. Siya ay pipiliin ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Sino man makarinig ng babala, ngunit nagwalang bahala at pagkatapos ay mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan na niya kung siya'y mamamatay sapagkat hindi niya pinansin ang babala. So nagtalaga ang bantay, yung isang hari. So dapat ang tungkulin ng bantay, kapag minataniwan siyang kalaban mula sa malayo pa lang, hihipan na yung trumpeta o yung tambuli para magsilbing babala doon sa mga nasa baba na sila ay pumasok na doon sa, kasi yun yung kahalagaan ng wall. Kasi kapag nasa wall sila, protektado sila. So ngayon, hinipan ng bantay yung trumpeta. Tapos yung mga nasa labas, binalay, ano lang yun, papractice lang siguro sa music ministry. Yun, nagpapractice na. So hindi na pinansin. Ang nangyari, sumula kayong kaaway at napatay siya. So, sino may kasalanan bakit siya namatay? Sabi nung binasa natin, kasalanan nung hindi nakinig sa warning kung bakit siya namatay. So, walang pananagutan yung bantay. Sabi naman dito ng verses, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa sasalakay at merong napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Alam niyo po, hindi madali ang maging bantay o gwardiya. Akala iba ang pagiging gwardiya. Paupo-upo lang, pasulat-sulat lang. Pero alam niyo po, kapag merong hindi nangyaring hindi maganda, lahat yun ay cargo ng gwardiya. At alam na naman natin, Tiboda, akala na iba, upo-upo lang. Pero hindi mo alam na lahat ng responsibilidad nandun sa yung safety, yung lahat ng, may nakapasok na mga patalim dyan, may nakapasok na ano. Akala mo, ang simple ng trabaho ng gwardiya, pero hindi niyo alam, napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Kasi once na may hindi na gandang pangyayari, sa gwardiya ang sisi. Di ba? So, ikaw tao ang ginawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, isabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at hindi mo ito pinabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi pa rin nagbagong buhay, mamamatay siya makasalanan, ngunit wala ka nang dapat na pananagutan. At yung explanation niyan, kung babasahin niyo pa sa verse 10 hanggang 20, makikita niyo na bawat isa sa atin talagang, bawat isang Kristiyano, especially yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin na meron tayong opportunity, meron tayong time, meron tayong inilalaan ng Panginoon sa atin na pagkakataon na sila ay palalahanan at hindi natin ito ginawa. Sabi ng Panginoon, pagharap natin sa Panginoon, tayo ay kanyang susulitin. At ipagsusulitin natin sa Panginoon yung bawat pagkakataon ibigay sa atin ng Lord na hindi natin ginawa ito sa ating kapwa. So madali ba ang maging bantay? Sabi mo, Lord, gagawa na lang ako kasi at least doon sa gawa mo, wala kang masyadong, pero ibig lang sabihin, parehas yan, merong responsibilidad na dapat kang gagawin. So, walang madaling trabaho na susundan. So, yun ang gusto ko ipunto. So parang sinasabi ko lang dito, sa binasa natin, lahat tayo ay may bahagi. Meron tayong gagampanan sa gawain ng Lord na kung ang bawat isa sa atin ay magpapagamit at magpapatuloy, ano man yung panawagan o tungkuling iniatang sa atin ng Panginoon, ibig lang sabihin, at ginagawa natin yun na may kagalakan sa kabila ng mga hamon at saka mga challenges nga, sabi sa inyo, pero masaya natin itong ginagawa at nagpapatuloy tayo doon, madali. Kaya nga napakahalagang tanong, nagpapatuloy ba tayo ng gawain? Kasi hindi naman talaga madaling maglingkod sa Panginoon. Lahat yan may kakibat ng mga hamon. Pero ang tanong, nagpapatuloy ba tayong naglilingkod sa Panginoon? Kasi bawat isa naman sa atin, ang goal naman natin, diba tayo ay maging kawangis ng Panginoon. Kaya nga kung ano man yung nilalagay sa puso natin sa Panginoon, gawin mo yun na may kagalakan kasi lahat tayo ay harap sa Panginoon at ipagsusulit natin sa Kanya yung ating ginagawa. Huwag ka nang tumingin doon sa kapwa mo na buti pa siya, agad na trabaho niya. Kasi yung ginagawa mo, kung pagbubutihin mo,
Ang tingin din sa'yo ng kapwa, yung kabila naman, mabuti pa siya gumagawa na lang, wala na sa iniisip, di ba? Parang gano'n, nasusundan. So sa verse 19 to 20, naku, malapit na lang. Sinasabi ko sa mga maginoo, mga pangulo at sa lahat ng sa lahat, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan. Batid ni Nehemiah that they had to keep in communication. Kasi magkakalayo yung kanilang agwat sa kanilang ginagawa. So, kinakailangan meron tayong communication. Tandaan nyo, wala pang messenger noon. Wala pang cellphone. Na po pwedeng from time to time, pwede kang mag-update. Oo, may radyo. Okay, may radyo. Madali na ngayon ang communication. Pero sa kanong time nila, wala pang ganun. So, sa kabila ng malalayo sila sa kanilang pagitan at agwat, so, para matagunan yung ganong challenges, ang isa nilang ginawang solusyon, naggawa sila ng bantay na magbibigay sa kanila ng warning. So, kapag umihip yung tambuli o yung trompeta, huwag na kayong magpakakampante, magsama-sama na kayo para ipagtanggol ang inyong sarili. So, yan yung instruction. Dapat alerto kayo kapag may tumunog na huwag na kayong magdalawang isip. So, parang yan yung instruction ni Nehemiah. Kaya nga sa verse 20, kaya sa tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magsama-sama kayo, ipaglalaban tayo ng Diyos. Iyon yung instruction sa kanila ni Nehemiah. So sa tuwing tutunog ang trompeta, ito yung bago nilang pamamaraan sa pakikipag-communicate. So, para tumugon ka sa hamon ng kanilang sitwasyon, so doon sa nagbabantay, ready sila na mag-alarm mag-send ng alarm ng sound para babalaan yung mga kababayan na kahit anumang simple, slightest attack, dapat magbigay na agad sila ng warning. So doon naman sa makakarinig ng tunog, they would not be caught off guard. So dapat hindi rin sila magpakakampante din. Dapat ipagtanggol din nila yung kanilang sarili, magsama-sama sila. So sa anong pamamaraan, pangunahing sangkap ng pamamaraan ni Nehemiah, ang makikita natin sa talatang ito na ating binasa. So una, kinakailangan magkaisa ang mga tao upang sama-sama nilang labanan ng kaaway. Yun yung unang matututunan natin doon. Kailangan magsama-sama sila para proteksyonan ng kanilang mga sarili. Tapos, mahalagang nagpa-participate, nakikibahagi din ang bawat isa. Lahat sila ay sama-sama, hindi nagkakanya-kanya. Kasi kung nagkakanya-kanya sila, madali silang madidipod ng kaaway. Hindi po pwedeng hiwa-hiwalay sila, kundi nagkakaisa silang lahat. Ganun din sa ating spiritual life, di ba? Kapag ang bawat mananampalataya, nagkakanya-kanya ng motibo, nagkakanya-kanya ng goal, nagkakanya-kanya tayo ng layunin sa buhay. Yung personal na gain lang ang uunahin natin, talagang masisila tayo ng kaaway. So, sa pagkasabuhay natin ng araling ito, sa ngayon, sa ating spiritual life, bakit kailangan nating magkaisa upang labanan si Satanas sa mga pag-atake nito sa atin? Kasi nga, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo, hindi ko lang dadala yung walis. Napansin niyo yung walis? Di ba kapag isang piraso lang, ting-ting-ting. Di ba kapag isang piraso lang, madali mong pigtas-pigtasin. Subukan mo yung 10 walis, kahit anong ganun-ganun mo, di ba? Parang ang hirap baliin. Ganun din tayong mananampalataya kapag tayo nagkakaisang gumagawa sa gawain ng Panginoon, kung tayo ay sama-samang nagkakaisa, para tayong walis ting-ting na pinagsasama-sama, na mas lalong nagsasama-sama, mas lalo tayong tumitibay sa paglilingkod sa Panginoon. So, huwag kang humiwalay. Kasi pag humiwalay ka, madali kang mabali, madali kang maputol. Parang walis ting-ting. Nakalimutan ko pala yung walis, sayang. Mas madali kasing pag pinakita ko sa inyo. Pero, sana ma-visualize na lang. So sa case ni Nehemiah, sa kalagayan nila, na magkakalayo ang pagitan, sabi ko nga sa inyo, kung magkakanya-kanya sila, mas madali silang magapi ng kaaway, mas madali silang matalo. Pero dahil nagkaisa sila, nagtutulong-tulong na ipagtanggol ang bawat isa, na-depensa nila yung kanilang ginagawa at ipagtanggol nila ang kanilang sarili. So, sa verse 20, binigyan din ni Nehemiah na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Kasi ipagtatanggol sila ng Diyos. Kahit doon sa mga unang verse natin, ito yung laging encouragement niya doon sa mga kababayan niya.
na tutulungan tayo ng Diyos, kasi niyo doon sa mga naunang talata natin, kapag may challenges na uma-arise, laging sinasabi ni Nehemiah sa mga kababayan niya, ipagtatanggol tayo ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya dito sa verse 20, binigyan din dito ni Nehemiah na ipagtatanggol tayo ng Diyos, huwag kayong matakot kasi ang Diyos ang kasama natin, especially ginagawa natin yung bahagi natin.